Ang Diyos na dating hindi nakikita ay lantarang nakita ng sangkatauhan sa mukha ni Jesus na ating Panginoon. Kaya naman magtiwala tayo sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na niyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay reveal. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-follow, like at subscribe sa ating page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Maligayang pakikinig at pagbati po sa lahat ng mga sumusubaybay sa pamamagitan ng Radyo Maria Philippines. Mga kapatid, noong panahon ng pandemya, nagsuot tayo ng face masks. Samot-saring itsura, design, kapal at nipis. At dati nga, meron pa tayo mga pangtakip sa ating mga mata. At iba't ibang itsura ng mga shields natin para wag kumalat ang virus o wag tayong mahawahan ng virus. At kahit tapos na ang panahon ng pandemya, marami sa atin ang naninigurado pa rin, marami sa atin ang nakasanayan na yung pagsusuot ng face mask. At mayroon ngang mga sense of humor before, especially during the time of pandemic, na dahil nakakubli ang ating ilong at bibig, nakikita lang ay mata, maraming mga nadadaya sa itsura. Kaya ang sabi nga ng karamihan, face reveal. Ibig sabihin, tanggalin ang maskara. Tanggalin ang face mask para ma-reveal yung tunay na mukha. Di po ba? Kahit yung mga ganung pagkakataon ay nagagawa natin ng sense of humor para sumaya sa kabila ng mga hamon, hirap at kawalan sa buhay. Face reveal, napakahalaga na ipakita yung totoo. Alam niyo po ba ito yung problema natin sa social media? Sa social media, maraming gumagamit ng mga fake accounts. Hindi man fake accounts, pero gumagamit ng mga accounts na kung saan ay hindi ginagamit yung tunay na pangalan, hindi ginagamit yung tunay na mukha. Ewan ko lang po kayo kung kayo ay totoo sa social media o nagkukubli rin kayo sa iba't ibang mga pangalan at iba't ibang mga profile pictures, no? Alam niyo, ito yung hamon sa ating lahat. Sana kahit nasa social media tayo, hindi tayo nagkukubli. Sana hindi tayo nagkukunwari
Kasi alam niyo po, ito yung problema sa social media. Ano ba yung dahilan? Bakit tayo nasa social media? Bakit kayo nandito sa mundong ito ng social media? Kung ikukubli nyo rin lamang ang inyong identity, ang inyong pangalan, ang inyong mukha, then bakit ka nasa social media? Para po ba magsinungaling? Para po ba magkubli? Ano ang dahilan mo? Kung ikaw ay threatened sa iyong security, then why are you in the social media? Alam niyo mga kapatid, napakahalaga. Tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, mahalagang maging totoo tayo. Nasa mundo man tayo o nasa labas ng social media, no? Nandun man tayo, dapat totoo pa rin tayo. Hindi yung pag nasa mundo tayo ng social media, iba yung pagkatao natin, no? Kasi pagka hindi mo gamit yung picture mo, yung pangalan mo, tunay, kung ano-ano na lang yung mga pinagsasasabi natin at pinaglalagay natin sa Facebook o sa kung ano pa mang platform ang gamit ninyo sa social media. Ang dali magkunwari. Minsan, ang bilis-bilis nating mag-comment, mag-judge, ang bilis-bilis nating mag-share ng kung ano-ano, gamit ang pangalan at mukhang hindi naman tayo. Kung yan ang purpose mo, kung bakit ka nasa social media, you are using social media not in a right manner. No? Kaya ang mahalaga, mga kapatid, mahalaga yung intention. Bakit ka nasa mundo ng social media? At i-reveal mo. Sabi nga, face reveal, name reveal. Kung wala ka namang dapat ikatakot, wala ka namang dapat ikubli, bakit magkukubli ka sa mali o sa ibang pangalan o sa ibang larawan? Ipakilala mo kung sino ka. Ipakilala mo, ipakita mo yung mukha mo, at ipakita mo yung pangalan mo. And then, watch out and be conscious, be aware of what you are sharing. No? Kasi yung isinishare mo, ipinapahayag mo, binabahagi mo, the way you comment, reveals who you are. No? Reveals who you are. Kaya, mahalaga that we use the social media responsibly. At pasukin natin yung mundo ng social media to evangelize. At sa pag-i-evangelize, sa pagpapahayag kay Kristo, sa pagpapahayag ng katotohanan, hindi mo kinakailangang i-fake ang mukha at pangalan. Kinakailangan maging totoo ka. Kasi kapag hindi tayo totoo, naaapektuhan yung mensahe natin. Kahit na gaano katotoo yung sinasabi mo sa social media, kapag nagko-comment ka, pero kapag ang gamit mo yung fake account, nawawala ng bisa at saysa yung sinasabi mo. Why? Kasi hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mo. Kaya napakahalaga ng face reveal. Ito yung pangalawang kahulugan. Dati, tatanggalin yung face mask. Ngayon naman, I challenge you and I invite you to reveal your face and to reveal your true and real name sa social media. Pangatlong kahulugan ng reveal. Ito yung sinasabi rito sa ating gospel. Ang Diyos na dating hindi nakikita ay nakikita na natin ngayon sa pamamagitan ni Jesus. Jesus revealed the Father. Jesus revealed the Trinity, the Holy Spirit, at siya ang anak ng Ama. Si Jesus ang nagpakilala, yung dating hindi nakikita, hindi nakikilalang Diyos, because of Jesus, because of the self-revelation of Jesus, naunawaan, nakilala natin, nalaman natin na ang Diyos pala ay iisang Diyos, pero may tatlong persona. Ang Ama, si Jesus ang Anak, at ang Espiritu Santo. Iisang Diyos na may tatlong persona. Sino ang nagpakilala? Si Jesus. Jesus revealed the Trinity. Wala sa Bible yung salitang Trinity, of course. Pero, the idea is there. Ano ba yung ibig sabihin ng Trinity? Of course, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Iisang Diyos sa tatlong persona. Mga kapatid, ito yung ipinahayag, ito yung ipinakilala sa atin ni Jesus na dapat paniwalaan. No? Yung naunang halimbawa, panahon ng pandemic, nakasuot tayo ng face mask. Sinasabihin nating face reveal para ipakita yung totoong mukha.
Sa social media, sinasabihan din natin ng reveal, face reveal, ipakita mo yung tunay mong picture. Hindi yung kung kani-kaninong picture. Yung tunay mong pangalan, hindi yung kung ano-anong pangalan. Para magkaroon hindi lang ng identity, but ng credibility. Jesus proclaimed the truth. Jesus revealed the Trinity with such credibility. Why? Kapag nagpapakilala si Jesus, talagang buong conviction at may kredibilidad na sabihin niyang Ama at siya yung anak. No? And later on, ipapakilala sa atin Jesus, yung Paraclete, the Holy Spirit, Paraklito, the Comforter. Mga kapatid, ito yung katotohanan na dapat paniwalaan. Bakit? Si Jesus hindi gumamit ng face mask. Si Jesus hindi gumamit ng maling larawan o maling pangalan. Everything, lahat ng kanyang sinasabi, lahat ng kanyang kinagawa ay patungkol sa Ama na kanyang ipinapakilala. Kaya naman, sa ibang bahagi ng Bagong Tipan, hindi po ba ipinakilala rin ng Ama si Jesus? At sabi niya, ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. During baptism and during transfiguration. Mga kapatid, nakita natin, the Father reveals the Son. The Son reveals the Father. Why? Kasi nagmamahal. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Mahal ng Ama ang anak, ibinibigay ng Ama lahat sa anak, walang itinitira sa sarili. Sa sarili naman ng anak, ibibigay lahat niya sa Ama dahil mahal niya rin ang Ama. Wala ring ititira ang anak sa kanyang sarili. At ang ibinibigay nila sa isa't isa ay ang pagmamahal at yan ang Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang pag-ibig. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesus, ang nakakita sa Ama, nakakita sa akin. Nakakita sa akin, nakakita sa Ama. And we can only see and understand this sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga, dito natin makikita, sa nagmamahal, hindi dapat magpanggap. Hindi dapat magsinungaling. Ang nagmamahal, palaging totoo. Totoo sa kanyang pagmamahal. Kaya nga mga kapatid, sana pa rin po tayo, let us reveal ourselves. Sa tao, lalong-lalo na mahal natin, na pinagkakatiwalaan natin. At sa taong alam nating nagmamahal din sa atin at nagtitiwala sa atin, mawawala ang takot. Mahalaga, ipakilala at ipahayag ang sarili. Ganyan ang nagmamahal. Walang takot, hindi nagkukubli, hindi nagsisinungaling. Nagpapakilala at nagpapahayag ng totoong sarili. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas upang maipakilala at maipahayag namin ang aming totoong sarili sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul,
St. Bernadette Soubirous, St. John Vianney, St. John Bosco, St. Clare of Assisi, St. Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.